Isang dalaga ang binalaan ng yumaong ina-inahan na mag-ingat sa pagtuklas ng tunay niyang pagkatao. Pumunta siya sa isang lugar kung saan doon niya nalaman ang sinapit ng tunay na mga magulang. Nahulog naman ang loob niya sa isang binatang tumulong sa kanya nang minsang tangkang tapusin ang kanyang buhay ng isang katiwala ng tiyahin niya. Tara at sabay-sabay po nating pakinggan ang isa na namang inspirational love story na pinamagatang The Secret Identity of the Billionaire. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Jackie, sorry ha. Matagal ba kita napaghintay? Kala ko naman kasi mamaya ka pa dadating eh. Okay lang, ano ka ba? Nalilibang naman akong kausap ng si Gina. Ayaw naman kasi magpatalo sa usapan namin eh. Hay, kaya naman pala sa labas pa lang dinig ko na yung boses mo. Ano ba pinagtatalunan nyo kasi? Ay eto, hindi pa talo kung sino mas maganda sa dalawa. Si Claudine Barreto o si Christine Hermosa. Oh, at sino naman nanalo sa inyo? Wala kasing magpatalo. Tugon ni Jackie. Eh ate, mas maganda naman talaga si Christine Hermosa. Walang kupas. Sagot ni Gina. Pinalo niya si Jackie sa braso. Matagal ng biruan na may hawig siya sa naturang young actress. Kaya lang payat daw siya at nakasalamin. Hindi lang yun. Sa kaseryosohan at gayak, mukha raw siyang accountant. Sira! Sabi niya rito. Sobrang loyal nitong alalay mo sa'yo eh. Walang makakakompetensya kung hindi ako kokontra. E di walang gulo. Binobola mo na naman ako eh. Natatawang sabi niya, saka ibinaba ang mga dala niya sa ibabaw ng mesa. Sige na Gina, tapusin mo na yan. Kami nang bahala rito sa dala ko. Sigurado ka ate? Nagkatinginan sila ni Jackie. Saka nagtawanan. Alam naman nila na mas uunahin pa ni Gina ang panunod sa idol nito kaysa sa anumang pasalubong niya. Tinulungan siya ni Jackie na ilipat sa mga lalagyan ang siomay na dala niya. Maya-maya lang pareho na silang kumakain habang nag-uusap. So, anong sabi ng kuya mo? Kapitbahay at childhood friend niya si Jackie. Parang kapatid na ang turing niya rito. Lahat ng paksa na pwede niyang buksan dito, open nilang mapagkikwentuhan. Nung unang mabasa niya ang tungkol sa iniwang sulat sa kanya ng kanyang ina-inahan, ito ang unang kinausap niya. 2 months ago, her mama Tina died. She had been battling with diabetes for ages. At dahil matanda na ito, kahit malakas pa ang willpower nitong mabuhay, sumuko ang pisikal na katawan nito. It was a peaceful death. Nakapagpaalamanan sila ng maayos. Hindi na rin naman niya gustong makita pa itong naghihirap. Hindi na baling masakit ang pagkawala nito. Mas matitiis pa niya yon kaysa isiping wala na itong nararamdamang sakit sa langit. Ang iniwan nitong sulat ay may kinalaman sa tunay na mga magulang niya. Mula pa noong bata siya, hindi lingid sa kanya na ampon lang siya nito. Nurse ito sa hospital kung saan siya ipinanganak bago namatay ang kanyang ina. Ayon dito dahil wala raw nag-claim sa bangkay ng kanyang ina, nag-decide ito na ilaban siya sa korte para maampun siya. Hindi nito sinabi sa kanya ang iba pang nalalaman nito maliban sa sulat. Ang sabi lang nito sa kanya, isinugod ang kanyang ina sa hospital nung nagle-labor nito. False name ang pakilala ng kanyang ina sa mga kapitbahay nito, na natuklasan na lang nito noong nagpa-imbestiga ito bago ito nag-decide na amputin siya. Napakaganda ng iyong ina. Kaya lang payat at sakitin siya. She wouldn't have survived giving birth. Nakiusap siya sa akin na ako ang kumuha sa iyo bago siya namatay. Nakiusap siya sa akin na pangalagaan ka at ilayo ka sa peligro. There was nothing I can do. Yun ang dahilan nito kung bakit hindi nito sinabi sa lahat na bago mamatay ang kanyang ina, ipinagtapat nito rito ang tunay na pangalan nito at ang ilang critical na circumstances kung bakit naniniwala si Mama Tina na kung hahanapin nito ang kanyang mga kamag-anak, malalagay sa panganib ang kanyang buhay. You're just a tiny sickly baby. All I wanted is to take care of you and make you safe. Minsan iniisip ko na baka mali ako, na hindi ko na hinanap ang mga kamag-anak ng inay mo, na baka pagkukulang ko yun sa'yo. So now, I'm leaving this to you. Ang iniwan ng inay mo sa akin. I can carry it to my grave. Hindi ako matatahimik. Dinala niya ang nilalaman ng sulat sa kanyang dibdib sa loob ng 1 buwan
habang nag-iisip siya ng pinakamabuting gawin. Iniwan na ni Mama Tina sa kanya ang desisyon kung hahanapin niya ang kanyang mga kamag-anak o ibabaon na lang sa limot ang kanyang nakaraan. Pero malinaw sa sulat nito na mas mapapayapa ang kalooban nito kung mananatili siyang safe anuman ang kanyang desisyon. Ang sabi ni Kuya, gusto ko muna niyang makausap bago siya mag-leave eh. Gusto muna niyang malaman kung gaano kaseryosang sitwasyon para makapaghanda siya. Tugon ni Jackie, kinabahan siya. Payag si Alex? Oo naman. Para namang mapapahindian ka nun, no? Nakakahiya kasi. Hay nako, kung sa kuya ko pa ikaw mahihiya, paano ka na? Hindi naman sa nahihiya ako sa kuya mo. Syempre, may istorbo siya sa trabaho niya. Aha! Sabi nito saka tumawa. Sabi pa nga niya anytime. Alam mo namang malakas ka rin eh. Napangwi siya. Kaya nga, alumpihit ako eh. Alam ko namang salbahe ang kuya mo. Kung pagtripan niya ako. Pinandilatan siya nito. Ay nako, hiya na lang yun sa'yo. At takot na lang yun kung mumultuhin siya ni Mama Tina. Hindi lang yun. Hindi lang kutos at bato ka matatanggap nung mula sa akin kapag tinalo ka niya. Hindi ka niya seseryosohin. Ganun ba? Salamat ha. Sarkastikong sabi niya. Parehong-pareho talaga kayo magkapatid. Ay, isa lang naman ang magiging problema mo kapag nagkataon. Kumunot ang noon niya nang tumingin siya rito. Habang ngumunguya ng siomay. Ano? Kung padadala ka sa charms ng kuya ko, alam mo naman na gwapo't matikas yun, di ba? Matulis pa dahil pulis. Saka, natawa siya. Jackie, alam mo namang hindi ako tumitingin sa mukha at forma. Kung napapansin mo po, hindi man kagwapuhan yung dalawa kong ex, matitino naman. Hindi lang kami sineswerte magkatuluyan. Pero kung gwapo at gwapo rin naman ang pag-uusapan, may laban si Edmond, di ba? Sabi niya na ang tinutukoy ay ang pinakamasugid na maliligaw niya. They had already gone out on casual dates since they met last year. Pero wala siyang balak na seryosohin ang love life. Hindi pa siya pwedeng mag-commit kahit kanino. Alam niyang may mga bagay na kailangan muna niyang unahin. Unang-una na roon ang tungkol sa kanyang nakaraan. Nang mahalata niyang parang agresibo na si Edmond nitong mga nakaraang linggo, umiwas muna siya at nagdahilan para hindi makipag-date dito. Hindi ba niya nasasabi yon kay Jackie lalo na at tinutukso na naman ito sa kanyang kuya nito. Kaya nga gusto kong tumuloy ka na eh. Aakitin ko si Edmond habang wala ka. Pagbabanta nito, sabay tirik ng mga mata sa kisame. Natawa siya. Sira ka talaga! Anyway, you and Kuya Alex getting hitched is not a bad idea, di ba? Alam mo naman siguro, di ba, kung hindi lang loko to itong kuya ko. Noon ko pa sana inireto sa'yo to. Kaso nga lang, maloko nga eh. Ikaw matino ka. Consistent honor student sa school. Responsible, seryoso. Maraming suitors, laging puro dekotse. At higit sa lahat, napakaganda pa. Tiklop tuloy lagi sa'yo. Ay, oo na. Ilang beses na niyang narinig yun mula rito. She really had turned out alright. Sa kabila ng pagiging nerdy niya. Lumabas ang ganda at magandang kurba ng katawan niya noong nasa 20s na siya. Ang hindi na lang niya maalis ang tuluyan, ang salamin niya sa mga mata dahil mas komportable pa rin siyang suotin yon kaysa sa contact lens. Sa piling mga okasyon lang siya nagka-contact lens. Kung alam lang ni Jackie na nanghihinayang din naman siya sa kuya nito kahit papano. Crush niya si Alex noon. At minsan pinangarap din niyang siya ang makatim sa reckless na puso nito. It was a fairy tale stuff na matagal na niyang nalampasan. Normal lang naman si Alex ang mapagtuunan niya ng pansin noon kahit ang mga estudyante pa lang sila dahil iba na ang reputasyon nito sa mga babae. Girls at school constantly swooned whenever he passed by. Kung alam lang ng mga ito na kinikilig siya tuwing binabati siya nito sa corridor at tinutudyo kapag nasa bahay siya ng mga ito, ay masisira ang reputasyon niya. Ano bang sabi niya? Untag niya sa kaibigan na abala sa kinakain nito. Si kuya? Yun nga raw, kakausapin ka raw muna niya. Siguro, papunta na yun rito ngayon. Nagulat siya, pumatak ang sauce ng siomay sa blouse niya nang akmang isusubo na niya yun. Ngayon? Oo. Bakit nga ba tagal nun? Sabi ko sa kanya, sumunod siya kaagad sa akin eh. Siguro meron na namang katelebabad sa telepono. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkagulat, tumunog na ang doorbell sa labas. Nawala ang kunot sa noon ni Jackie. Ayan na siguro. Tarantang tumayo siya mula sa dulo ng mesa. Bakit
Bakit hindi mo agad sinabi? Makintabang mukha ko? Pumunit siya ng paper napkin, saka pinahid ang tumulong sauce sa suot niyang blusa. You look okay. Sabi ko na nga ba may gusto ka sa kuya ko eh. Natatawang pangalas ka nito. Luka-luka? Kailan mo ako nakitang humarap sa kahit sinong bisita na ganitong itsura? Mabilis siyang lumabas ng kusina para magtungo sa kwarto. Hi! Nakamngiting bati ni Alex kay Tanya. Sandaling nakadama siya ng pagkaasiwa nang makita niyang pinasadahan siya nito ng tingin. Did he like what he saw? Mamayanin niya sesermonan ng sarili sa pagtakas ng tanong na yon. Hi! Kain ka! Teka, nasa si Jackie? Nagtatakang tanong niya, saka itinulak ang salamin niya pataas ng kaniyang ilong. She really shouldn't do that. It was a compulsive reaction when she was nervous. Umuwi na. Dala yung isang styrofoam ng siomay para daw makapag-usap tayo na maayos. Pinigilan ko, I swear, pero walang kahiyan talaga sa kahit isang cell ng katawan yung babaeng yun. Natawa siya sa biro nito. Kumain ka na ba? Yes, kanina pa. Siomay? My sister has probably eaten my share. Hindi, marami pa. Ikaw naman nahiya ka pa. Mind you, homemade lang to nung suki ko. At dinadalhan niya ako gabi-gabi. Masarap kasi. Mas masarap pa sa nabibili sa mga fast food. Gustong-gusto rin to ni Gina, kaya nagpapasobra ako palagi para may iinitin siya sa microwave kinabukasan. Ang sweet mo naman sa maid mo. Baka naman naghahanap ka ng isa pang maid. Balak ko mag-apply. Natawa siya. Alam mo namang matagal na sa amin yan. Teenager pa. Kasama na namin ni mama yan. Para na rin namin siya kapamilya eh. Meaning disqualified ako? Marami naman nag-aalaga sa'yo, di ba? Ouch! Kung sabihin kong hindi kasing thoughtful mo ang mga nag-aalaga sa akin. Di hindi ako maniniwala. Pumoporma ka ba, Alex? Ha? Kasi yung pabor na gusto kong hilingin sana sa'yo, hindi pwede ang sutor. Di sana, si Edmund na lang ang tinawagan ko at hiningan ng tulong. Pulis ang kailangan mo, di ba? Hindi lang po pulis. Yung pulis na pwede kong ipakilalang asawa. Gaya nga ng sabi ni Jackie. Which might require us to sleep in one room. Makakaasa ba ako na ligtas ako sa'yo, Romeo? Juliet, Tanya naman. Nagbibiro lang naman ako kanina. Siyempre naman ligtas ka. Mas ligtas ka sa akin kaysa sa kung sino pang Poncio Pilato na lalapitan mo dyan. Si Edmund man o iba pang kabaro ko. Yun nga ang nasa isip ko kaya ako kinausap si Jackie. Sasapakin pati ako ng utol ko kung pababayaan kong iba pa ang lapitan mo, Tanya. Tumasang sangkilan niya saka natawa ulit. There was that, but don't worry, magbabayad naman ako para hindi sayang ang oras mo. Hindi na kailangan. Bakasyon ko na lang yun. Ako ang bahala sa lahat ng expenses kung ganun. Wag naman lahat. Nakakalalaki ka na dyan ah. Meron akong armas na may lisensya din. Wait, Tanya, hindi mo kailangan gamitin sa akin yun. Hindi ako kalaban. Ay, alam ko naman eh. Pero nabasa mo naman ang sulat, di ba? Nagbigay siya ng photocopy ng sulat kay Jackie para mabasa nito. Na-relax ang itsura nito. Matalino si Alex. He could easily have been a lawyer. 3 taon ang tanda nito sa kanya. Sa kabila ng tambak na extra activities nito noon, nakakuha pa ito ng honors. May honors ito nung natapos ito ng prelo. At isa ito sa mga top graduates ng PNPA sa batch nito. Biro nito kaya raw mas pinili nitong maging alagad ng batas dahil allergic daw ito sa suits. At may karisma raw sa babae ang isang gwapo at macho na humahawak ng armas. Honestly, may hinala siyang hindi yun 100% na biro. Lapitin to ng babae. Ang sabi nga ng mama nito, the female species had been a part of his life since he had been a toddler playing hide and seek in the park. Basta magtatago ito, palagi raw itong may kabuntot na isang cute na batang babae saan man ito magtago. Look, kidding aside, aware ako kung gaano ka-importante para sa yung lakad na yon, Tanya. Alam ko rin yun, Alex. Kaya nga ikaw naisip kong hinga ng tulong. Isa pa, Mama Tina would want me to. Kung nabubuhay pa siya, sasabihin niya, bakit lalayo pa ako? Bakit pa nga ba? Nagkibit balikat ito saka iniabot sa kaniyang kamay. Ano, deal na? Tumingin siya sa kamay nito. Hindi ka pa rin sigurado? It's not you. Hindi nagbabago ang isip ko sa paghingi ng tulong mo. It's just, kapag tinanggap ko ang handshake mo, there's no turning back. Committed na talaga ako sa'yo. Pwede mo namang sundin ang payo ni Mama Tina.
Huwag ka na lang tumuloy. If I do that, hindi ko mararamdaman kahit kailan na buo ang pagkatao ko. I mean, no offense kay mama. Mahal na mahal ko siya. She's given me more than anyone could ever ask for. Pero kapag nai-imagine ko ang inay ko sa hospital bed na yun, na nag-aagaw buhay, inihahabilin ako kay mama. May bumabangong galit sa dibdib ko. Who could have done that to her? I have to find out. I have to do something. Bakit siya nag-iisa nun? Sino nag-aalaga sa kanya? What happened to my father? How did he died? Alam mo yun, ang daming tanong na tumatakbo sa isipan ko. And I just can't stop them from coming. Naunawaan naman kita. Tinitigan niya ito. May luhang namuo sa kanya mga mata. I'm sorry. Itinatago ko lang ang mga tanong na yun sa dibdib ko. Ang pagkabab-kabag ko, pero dala-dala yun. Kahit sa mga panaginip ko gabi-gabi mula nung mabasa ko ang sulat. I have to find out, Alex. I need to find out. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ina na hindi ko nakilala. Sino ang mga taong gumawa nun sa amin? I have to know. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Don't worry. I'll help you find the answers. Talaga? Oo naman. No monkey business? Kumurap ito, sumeryoso siya. Kilala kita, wag mo akong uutuin, Alex. Or else, tapos sa maliligayang araw mo. Nagkatitigan sila at alam niyang tama siya nang biglang bitiwan nito ang mga kamay niya at sumandal ito sa silya. Sama mong magbanta. Hindi naman ako nagbibiro eh. Alright, deal. Hindi na kailangan pa ng handshake, di ba? Matalino ka pa sa matching. Nagmamaktol na sabi nito sa katumusok ng siomay. Napangiti siya bago uminom ng malamig na sagot gulaman. Madilim pa ay sakay na ng bus. Sina Alex at Tanya patungo sa Batangas Pier. Isang linggo yun pagkatapos nila mag-usap. Nang nakaraang araw pinauwi muna niya si Gina sa probinsya nito para magbakasyon. Inihabili naman niya ang bahay niya kay Jackie. Ang shoe store niya ay inihabili niya sa mapagkakatiwalaang assistant niya na si Bessie. Dahil puyat siya sa pag-iisip ng nagdaang araw, nakatulog siya sa biyahe. Nalimpungatan siya pero naidlipuli siya. Katabi niya si Alex at nakatulog din ito. Nagising sila nang magkauntugan ang mga ulo nila. You can borrow my shoulder, come on. Sandal ka lang. Salamat ha. Mababaw na tulog niya noon hanggang sa makarating sila sa pier. Kalahating oras silang naghintay sa waiting lounge bago sila sumakay sa ferry na magdadala sa kanila sa Puerto Galera. Wiling-wili si Alex sa biyahe at halos hindi na ito umalis sa railing sa panunod sa dagat. Last night, they had studied the map. Ang bayan ng Pola na kanilang pupuntahan ay nasa vicinity ng Oriental Mindoro. Ang mas maliit at mas madaling puntahang kalahati ng mudong isla ng Mindoro. Mas malapit ito sa Puerto Galera kaysa sa pier ng Calapan na siyang capital ng probinsya. Kaya sa Puerto Galera sila nagtungo. Sa White Beach Resort sila, kakatagpuin ang agent na magdadala sa kanila sa isang woods and farm na pag-aari ng mga kamag-anak ng kanyang ina. Maaari may mga tiyahin at tiyuhin pa siya dahil napakabata pa ng kanyang ina nung ipinanganak siya nito. Posibleng 17 o 18 lang ito noon, kaya posibleng buhay pa ang mga lolo at lola niya. Nasasabik siya sa isiping yun. Inaasahan niyang maganda ang idudulot ng biyahe nila. Bilang pagsunod sa habilin ng mamatina niya na mag-ingat kung hahanapin niya ang mga kamag-anak, pinili niyang hindi magpakilala. Ang pakikunwari nila ni Alex ay pagbubukas ng isang furniture shop. Na ang kukunin niyang supplier ay ang Montenegro Woods. Magandang klase ng kahoy ang pinoproduce nun na ginagamit sa paggawa ng mga furniture sa maluwang na property ng mga ito. Pinoproseso ang mga yon para sa mga hardwares at maliliit na mga furniture shops sa Calapan at iba pang malalapit na mga bayan. Some of it, innocently enough, was Mama Tina's idea. Bago ito magkasakit na sabi nito na interesado itong magbukas ng furniture shop. Pero bago ito makapagsimula ng tuluyan ay ginupo na ito ng sakit. Ang mga nakolekta nitong designs na i-file noon sa office nila sa bahay. Pinag-aralan din ni Alex ang files para alam nito ang gagawin. The leisure side of it was the Montenegro had a small resort where they could stay for a while as newlyweds. Supposed to be a
Kagagaling lang nila sa kanilang honeymoon at ang furniture shop ang kanilang unang business venture bilang mag-asawa. Naisip niya ang idea na magkunwari sila mag-asawa para hindi asiwa na palagi sila magkasama. Because of the ominous ring on the letter, para kinakabahan din siyang mapag-isa palagi sa kanyang indefinite stay sa Pola. What if may mangyari sa kanya habang natutulog siya? Pwede niyang alagaan ang sarili niya kapag gising siya, pero hindi naman maaaring hindi siya matulog. May pinagugatan ang takot na yon ni Tanya. Na-trauma kasi siya noong isang beses na pasukin ang shoe store niya. Kamuntik na siyang tangayin ng mga armado kung hindi mabilis na nakaresponde ang mga pulis at kung hindi siya pinagtanggol ng mga tauhan niya. Napatingin siya kay Alex nang maalala niya ang nangyari sa presinto nang dumating ito. Narinig nito ang statement niya na kamuntik na siyang tangayin ng masasamang tao dahil natipuhan siya ng isa sa mga yon. Biglang nawala sa paningin niya si Alex. Nagulat na lang siya nang malamang pinuntahan ito sa selda ang kumursunada sa kanya at binugbog yon. When the smoke had gone down much later, idinahilan nito na naisip daw nito ang kapatid sa katayuan niya. It was a disappointment. Inasam niya na may lihim itong pagtingin sa kanya. Yun pala, naglakbay lang ang wild imagination nito. Bumuntong hininga siya. Kanina ka pa bumuntong hininga ah. Oo nga. Huwag mong isipin yon, iniisip ka rin nun. Tudyo nito. Sana nga. Si Mama Tina ang ibig kong sabihin. Malapit na tayo? Asiwa ka pa ba sa singsing? Medyo nasasanay na. Salamat ha. Don't worry, iingatan ko to para magamit pa ng magiging misis mo. Kung gusto mo, sa'yo na. Pakasal na tayo bukas sa pinakamalapit na simbahan. Asa ka pa. Tatawa-tawang tumanaw uli siya sa isla. Hindi nagtagal, binalikan nila ang gamit nila sa upuan at dumaong ang maliit na ferry sa daungan. Naghanap ng makakainan sina Alex at Tanya nang makababa na sila ng ferry. Ine-enjoy nila ang seafood brunch at matamis na buko juice nila nang tumawag ang sundo nila. Sigurado ka ba na hindi muna tayo mag-overnight dito? Tanong ni Alex sa kanya habang nakikipagtitikan sa magandang Brazilian na nakatupis sa kabilang mesa. Alex, pwede ba? Kung sakaling may nakakakita sa atin ng Montenegro, baka sabihin anong klaseng asawa ka. Pabulong na si Tanya. Ito naman, business agad. Gawin mo na lang yan pagkatapos ng mission natin dito, pwede? Wala ka maririnig sa akin. Hindi ka man lang magsiselos? Kung kasintahan niya ito ay kakabahan siya. Malakas kasi ang appeal nito. Kaya mabuti na lang at matagal na niyang binitiwan ang pag-asang magiging sila. There was no doubt that he would take her on. Magpakita lang siya ng motibo rito. Pero parusang maging girlfriend nito, palagi siyang matatakot na makukuha ito ng iba sa kanya. She didn't think she would survive it. Nagpapanggap pa nga lang sila na ihirapan na siya. Alex, I can't wait for this to be over. Tanya? Oh, sorry. That will never happen again. Ang alin? Hindi na ako titingin sa ibang babae. I'm sorry. Should I actually believe that? Reluctant na tumawa na rin ito pero hindi na nagsalita hanggang sa dumating na ang taong maghahatid sa kanila sa Pola. I'm Daniel Quiñones. Manager ako ng resort. It's a pleasure to meet the two of you. Tinanggap ni Tanya ang pakikipagkamay ni Daniel pagkatapos itong makipagkamay kay Alex. Medyo naumid ang kanyang dila. Hindi ito ang klase ng tao na inasahan niyang makakatagpo nila ng araw na yon. Gwapo ito. Maputi, makinis ang kutis. Halos perpekto ang mukha at matangkad. May klase ito ng charm na kapansin-pansin at kahanga-hanga sa unang tingin pa lang. Sa suot nitong pink t-shirt at faded jeans, mukha itong isang successful na modelo. Nakangiting sinulyapan niya si Alex. Saka sila sumunod kay Daniel palabas ng restaurant. We'll have at least an hour of travel until we get to Pola and to the resort. Sabi ni Daniel sa kanila habang patungo sila sa van na nakaparada sa labas. Pasok kayo. Siya ang unang pumasok sa sasakyan. Inalalayan siya nito sa kabila nang nasa likuran lang niya ang kaniyang asawa. Oops, careful. Salamat. Sumunod sa kanya si Alex. Polite na nakangiti ito pero siniksik siya nito sa kabilang bintana. Isinara ni Daniel ang pinto at sinamantala nito yun para bulungan siya. Pambaba mo, nalaglag na. Ano? Wag namang obvious, nakakahiya.
Hinanap niya si Daniel pero kausap nito ang driver. Sa kanya pinalo si Alex sa braso. You smelled at that woman kanina sa resto. Imagine na lang kung nakatrunks yung si Daniel. Ano? Himatayin ka na? Ang masasabi ko lang, swerte ng girlfriend niya. Halikan kita dyan eh. Shock na nilingon niya ito. Seryosong nakatingin ito sa harap at halatang asar pa rin ito. Tumaas ang isang kilay niya kung hindi lang niya alam na nagkukunwari lang sila. Isipin niya nagsiselos ito. I'll just pretend I didn't hear that. Marami ka naman talagang hindi naririnig. Nagtataka na tinitigan niya ito pero nang sumakay na ang driver at si Daniel, hindi na siya nakapagsalita pa. Habang nasa daan ay si Alex ang nagmamaan ni obra sa usapan. Nagulat pa si Tanya habang nakikinig dahil may mga nasabi ito na wala sa research niya. Parang alam talaga nito ang furniture business at lumalabas na ito ang mas marunong kaysa sa kanya. She did not mind. It went well with their cover of being husband and wife. She preferred to remain in the background while she was doing her thing. Ang paghahanap sa kanya mga kamag-anak. Pinabayaan niyang nag-uusap ang mga lalaki habang nanonood siya sa sceneries sa nadaraanan nila. So, what can you tell me about the Montenegros? Gaano na sila katagal sa business? Narinig niyang tanong ni Alex kay Daniel. Nanatili siya sa pagtanaw sa labas pero ang mga tainga niya ay nasa usapan. Si Ella Montenegro ang nagmamanage ng plantation nila ngayon. May sakit kasi si Senyora Cecil, matanda na eh, ulyanin at makulit na. Ipinasasabi nga pala ni Ella na sa malaking bahay na kayo mag-dinner tonight. Then, you can talk to her about your proposal. Si Ella ay anak ni Mrs. Cecil Montenegro? Tanong ni Alex. Sorry, I don't know. Sweb kasi, iba ang nakasaad ng manager. Yup, it was her father. Yung lolo ni Ella ang dating namamahala ng lahat. Pero matagal na siyang wala at si Senyora Cecil ang pumalit. Dahil lagi may sakit si Senyora lately, si Ella ang sumasalo sa kanyang mga responsibilidad sa plantation. Well, interested ako sa history ng plantation na yun actually. Interested ako sa mga ganyang family plantation. Nakakatuwa kasi ang background eh. Understand, it was once called Hacienda Alexandra? Ah, oo. Nabasa mo sa website? Tanong ni Alex habang nakatingin nang sumulyap sa kanila. Yup. Si Alexandra, yumaong asawa ni Don Ronald. Ang unang may-ari ng hacienda. Pinsan naman ni Don Ernesto, si Don Ronald. Si Don Ernesto, ang lolo ni Ella. Getting me so far? So far. Nangingiting sagot nito. Maaga kasing namatay si Doña Alexandra. Mula noon, naging strikto at bugnutin ang kanyang asawa. Kaya yung nag-iisang anak nila, si Julia, lumaking tahimik at malulungkutin. When she was 16, she fell in love with a gardener's young son. Siyempre, hindi pumayag ang kanyang ama. Mahirap lang yung lalaki eh. It was hard to act as if she wasn't listening. Isa pa kahit sa neutral listener, interesting ang kwentong inilalahad ni Daniel, kaya tuluyan na siyang bumaling sa mga ito. Ninitian siya ni Daniel bago ito nagpatuloy. So, nagkagulo sa hacienda nung ikinulong na ni Don Ronald ang kanyang anak at pinalayas ang mag-amang hardinero. Pero nakagawa ng paraan ng dalawa na magkita eh. Nagbalak silang magtanan. Then, what happened? Hindi niya napigilang itanong. Ayun, nalaman ni Don Ronald at napigilan sila bago sila makaalis. Siguro dahil sa matinding galit, dahil sinuway siya ng kanyang anak, ipinabugbog niyang lalaki. Kumunot ang noon ito. Maraming version eh. Kung ano man ang kinalabasan ng lahat, ang pagkakakulong ng pobreng mangingibig sa kamalig na tinatambakan ng uling. Na-aksidente o hindi, nasunog ng madaling araw kinabukasan. My God! Tragic, isn't it? Sabi ni Daniel habang nakatingin sa kanya. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Nakawala pala sa mga nagbabantay si Julia at nakita niyang nasusunog na tambakan. Ang sabi ng mga nakawitness, tumakbo si Julia sa loob ng nasusunog na tambakan para iligtas ang kanyang kasintahan. Wala na nakakita na nakalabas pa siya. Naliliyong napapikit siya, saka isinandalang ulo kay Alex. Inakbayan siya nito. Kahit nakapikit, narinig pa rin niya pagpapatuloy ni Daniel. At ang sabi nila, may nakakakita pa rin sa magkasintahan sa burol kung saan sila nasunog tuwing madaling araw.
Hanggang sa mga panahong to, naglalakad daw ang dalawa. Magkahiwalay na parang nawawala at hinahanap ang isa't isa. Halos wala pa rin sa sarili niya si Tanya kahit nang nasa cottage na sila sa resort ng mga Montenegro. Nakaalalay sa kanya si Alex hanggang sa umalis na si Daniel na hindi niya namalayan. Ayon dito nasiraan daw ng bait si Don Ronald dahil sa nangyari sa anak at yun ang dahilan kung bakit sumaklolo ang pinsan nito sa pamamahala ng lahat. Nung namatay ang matanda, dahil wala nang ibang magmamana sa hasyenda, tuluyan na yun naging pag-aari ng mga Montenegro. Nailipat kay Cecil Montenegro ang hasyenda nung namatay ang ama nito. Malaking posibilidad na kay Ella na ampon ni Cecil dahil hindi ito nag-asawa. Sunod na mapupunta kapag namatay ito. Are you okay? Putlang-putla ka kanina. It was shocking. Nangangatal pa rin ako hanggang ngayon eh. Why don't you lie down? Sige na. Medyo namumutla ka pa rin eh. Sabihin mo lang kung ano kailangan mo ha. Salamat. Now I know kung anong pakiramdam ni Jackie kapag nagkakasakit siya. Kaya naman pala nung na-hospital siya noon dahil sa dengue. Ikaw lang ang pinayagan niya makapasok sa hospital room niya. Natuwa siya nang makita niyang namula ito. Minsan lang kasing mangyari na mapahiya ito. Salamat ha. You've done so much for me today. Mukhang lugi ka yata sa deal natin na. Alam mo, pinagtataka ko lang sa kwento ng kulugong yun. Kung namatay ang inay mo sa sunog, paanong nakarating pa siya sa Maynila at naipanganak ka pa? Pagkatapos nitong makakwentuhan ng matagal si Daniel, bad shot pa rin ito. Hindi lang siya nag-comment tungkol doon. Naiisip ko nga rin yun eh. Obviously, for some reason, my mother survived. It's just that she retelling of how my father died. Hindi agad ako nakabawi. Oo, terrible. Okay lang na umiyak ka ha. Pero ibe-verify ko pa rin ang kwento sa ibang mga taga rito. Baka kasi marami ng dagdag ang kwentong yun. Baka naman hindi totoo ang lahat ng yun. Don't you think what he had said about my parents' ghost? Still lost and looking for each other in the valley, so frustrated na huminga siya ng malalim. Hindi ako makahanap ng salita eh. Those were my parents, Alex. Nakakaturog ng puso. Tuluyan ang bumalong ang mga luha niya. Halika nga rito. Ay nako, ang baby ko. Sige, iyak mo lang yan. Papa Alex right here. Sige lang. Umiyak siya ng umiyak. Gusto mo matulog? Sleep then, mamaya na kita gigisingin. Pasado 2:00 ng hapon ang gisingin ni Alex si Tanya. Mukhang kagigising lang din ito pero nakapagpalit na ito ng damit. Nakasando at cargo pants lang ito. Isang pitsil ng fruit juice, 2 matataas na baso at 2 sandwiches ang laman nun. Nagpadala ako ng merienda. Gusto mong sa labas na tayo kumain? Tumango siya. Hintayin kita sa labas ha? Sige. Magpalit ka ng damit, swimming tayo. Hindi na masyadong mainit maya-maya. Okay, sige. Dinala nito ang tray pero iniwan nito ang isang baso ng juice para sa kanya. Bumangon siya at ininom kaagad ang juice dahil uhaw na uhaw siya. Sandaling tumayo siya sa may bintana. In-enjoy niya ang pagpasok ng maaliwalas na hangin at pagtama nun sa kanyang muka bago siya nagtungo sa banyo para ayusin ang kanyang sarili. Nang lumabas siya ng banyo ay natuklasan niya na naipatas na ang kanilang mga gamit sa built-in closet. Si Alex ba o tauhan ng resort ang gumawa nun? Para i-assure ang sarili na hindi nahawakan ni Alex ang pinaka-personal na gamit niya, inisip na lang niya na taga-resort ang gumawa nun. Inabala niya ang sarili sa pagpapalit ng swimsuit. Pinatungan niya ng maikling cotton sundress. Nang dumating sila ron, halos hindi niya napansin ang kagandahan ng lugar. Ang kwarto na inookupan nila, isa lang sa mga pinto sa isang puting-puting 2-story building malapit sa beach. Paglabas ng kwarto may mahabang balkonahe na nakaharap sa dagat at sa magkabila nun ay ang mga hagdanan na spiral, pababa sa puting buhangin ng beach. Sinundan niya ang hagdang yun at nakita niyang nakaupo sa isa sa mga nakahilerang recliner si Alex at hindi ito nag-iisa. May babaeng nakaupo sa katabing recliner nito and by the looks of things, while she was getting nearer, masaya ang pag-uusap ng dalawa. Trust him to zeroed in on the most beautiful woman on the beach. Dahil suot niyang salamin niya, napansin kaagad niya na magandang babae. Hindi deserted ang beach
na mga sandaling yun. May iba pang nag-i-stroll sa dalampasigan at may naliligo sa dagat. So far sa mga babaeng nakita niya, ang babaeng kausap ng kaniyang asawa ang pinakamaganda sa suot nitong two-piece white bikini. And unlike her, she was most comfortable exposing her tan skin. Malapit na siya nang lumingon sa kanya si Alex. He had a reason to look suddenly guilty. Hindi pa yata niya nakakalimutan ang pangako nito. As long as they were married, hindi muna ito titingin sa iba. Siguro dahil hindi pa yung tumatagal ng ilang oras. Nangangatwiran sa sarili na may dahilan siyang mairita dahil supposed to be happy newlywed sila. At ang paglalakbay ng mga mata nito sa iba ay kabaliktaran nun. Nagpatuloy siya sa paglapit. Napalingon ang babae sa kanya dahil nagmamadaling tumayo si Alex para salubungin siya. Lalo pa siyang nainis dahil hindi talaga maitatatwa na maganda ito. Tumayo ito sa mahinhin na paraan. Matangkad ito. Sumalubong sa kanya si Alex at kinuha nito ang dala niyang baso at bag na naglalaman ng sunblock. At iba pa niyang mga gamit. Natakman na ng malambing na ngiti ang guilt na labasin niya sa mukha nito. Ang tagal mo, sweetheart. Akala ko nagbago na ang isip mo. I was about to fetch you. Talaga lang ha? Nakangiting naglahad ang kamay ang babae. Hi Tanya, ako si Ella. Sa pagkagulat ay sandaling natigilan siya. Ella, ang anak ni Cecil Montenegro. Mabilis na nakabawi siya at tinanggap ang pakikipagkamay nito. Hi, I'm sorry. I wasn't expecting you. Marahang tumawa ito. I know, but I'm excited to meet you too. That's why I came over to personally invite the two of you to dinner. Is everything okay? Is Daniel treating you right? We're fine. Pagdating namin, nakatulog kami kasi maliwalas dito. Balak namin mag-swimming maya-maya kapag hindi na masyadong mainit ang sikat ng araw. Would you like to join us? I'm sorry, I have to go to Daniel's office. I have to go over some files with him. But as soon as I'm free, we might join you. It's nice to meet you again. Magkatabing pinanood nila ang pag-imbay ng balakang nito habang naglalakad dito palayo. Sinuliapan niya ang namimilog ng mga mata at halos paglalaway nito. Bakas kasi sa sarong ni Ella na nakatungs ito. You're disgusting. Shucks. She's not interested. How can you tell? Ni hindi bumaba sa katawan mong tingin niya. Nakita mo ba kanina nung dumating siya na wala ka pa? She definitely look at everything. Ay, ang gross mo talaga. Hindi ko na kailangan pang makita. Babae ako. I can tell by her voice that she's not interested in you at all. Sar graping. Mas maganda kasi ang katawan niya kaysa sa'yo. Bakit? Nakita mo na ba ako nakasuot ng ganun? Kung maghihintay ako, baka mauna pang pagputi ng uwak. Hindi mo kaya. Kung kaya ko. Payag ka bang halika ng kilikili ni Gina? That's foul! Naririmasim na sabi nito. Tinalikuran niya ito. Sige, kung kaya mo ha. Parehong kilikili at dikit ang ilong? What? Hindi mo kaya. Sige, hindi mo rin naman gagawin eh. Kakayanin ko masaksihan ko lang na gagawin mo ang dare ko. I didn't know you have it in you. Ang hinhin mo pa naman, edukadang tingnan. How can you make such a dare? Nagkunwari siyang masaya sa pagkain ng kanyang sandwich. Kahit ang totoo, nangangatal na ang kanyang loob sa isiping magsusuot siya ng two-piece. Natungs pa man din ang pangibaba. Para lang sa dare na siya rin naman na nagsimula.